Guys, voice over lang muna ito. Ginawa ko dahil ang intense ng eksena ni Lusheng. Kapag nagustuhan ninyo, ituloy natin ang mga susunod. Unti-unting hamupa ang nagwawalang alon ng enerhiya. Habang nawawala ang nakakasilaw na liwanag at makapal na usok, isang wasak at malungkot na tanawin ang lumitaw sa harap ng lahat. Gumuho ang ilang bahagi ng battle space, nagkalat ang mga bitek sa kawalan, at ang nakapaligid na enerhiya ay nanatiling magulo dahil sa matinding banggaan. Sa gitna ng pagkawasak, tahimik na nakatayo si Dilius. Nababalutan ng makapal na aura ng destruction ang kanyang katawan. Para siyang isang demon god na kagagaling lamang sa paglilibing ng isang tunay na Diyos. Gayunman, walang anumang saya o kumpiyansa sa kanyang mukha. Mula sa kanyang tatlong mata, patuloy na umaagos ang purong maitim na liwanag. Ngunit sa likod ng nakakatakot na ningning na iyon, malinaw na makikita ang isang hindi maipaliwanag na panginginig. May matinding pagkabigla at pagkalito sa kanyang mga mata habang nakatitig siya sa harapan. Doon, sa mismong lugar kung saan nakatayo kanina, nanatiling kalmado si Lu Sheng. Hindi siya umatras, hindi rin siya gumalaw kahit isang hakbang mula nang magsimula ang pag-atake. Higit sa lahat, walang kahit katiting na sugat sa kanyang katawan. Maging ang kanyang aura ay hindi man lamang nag-ulo. Nang makita ng mga nanunood ang kalagayan ni Lu Sheng, agad na napalitan ng matinding pagkabigla ang kanilang mga mukha. Ang pag-ataking iyon ay naglalaman ng kapangyarihan ng Supreme Law of Destruction. Kahit isang maliit na bahagi lamang ng true meaning of destruction ang naipatawag ni Dilius, hindi yun isang kapangyarihang dapat kayain ng salagin ng isang ordinaryong level 13 martial artist. Kahit may isang taong himalang makaligtas sa unang pagtama nito, imposibleng manatili siyang ganap na walang sugat. Ngunit ngayon, maayos na nakatayo si Lu Sheng sa harap nila. Para bang walang nangyari, iniwasan ba niya ang pag-atake? Iyon ang unang posibilidad na pumasok sa isipan ng maraming nanunood. Ngunit mabilis din nila itong tinanggihan. Imposible, kung umiwas si Lu Sheng, dapat ay direktang tumama sa battle space ang Spear of Destruction ni Dilius. Kapag nangyari iyon, hindi kakayanin ng marupok na selection space ang ganoon kalakas na pag-atake. Matagal na sana itong tuluyang gumuho, at automatikong nailipat sa Galaxy Summit ang dalawang mandirigma. Ngunit nananatili pa rin silang dalawa sa loob. Ibig sabihin, hindi umiwas si Lu Sheng. Kung ganoon, paano niya napigilan ang sibat ni Dilius? Hindi mabilang na tanong ang sabay-sabay na lumitaw sa isipan ng mga nanunood. Ganoon din ang tanong na gumugulo kay Dilius. Matapos ang ilang sandaling pagkabigla, mabilis na tumigas ang kanyang ekspresyon. Muling sumabog mula sa kanyang katawan ang makapal at marahas na aura. Itinuon niya kay Lu Sheng ang kanyang tatlong mata. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Tingnan natin kung paano mo haharangin ang susunod. Kasabay ng kanyang malamig na pagsenggol, muling nagtipon sa kanyang kamay ang nag-aalab na bagyo at kulog. Mabilis na nagsama-sama ang dalawang kapangyarihan hanggang sa mabuo ang isa na namang maitim na battle spear. Sunod-sunod na umikot sa katawan nito ang may itim na kidlat. Hindi ordinaryong kidlat ang mga iyon. Ang bawat isa ay naglalaman ng true meaning ng Law of Destruction. Tulad ng ginawa niya sa nakaraang pag-atake, hindi na nagsayang ng anumang salita si Dilius. Direkta niyang ikinandado kay Lu Sheng ang kanyang Divine Soul. Pagkatapos, gamit ang buong lakas, marahas niyang inihagis ang Spear of Destruction. Humadyabis ang maitim na sibat sa kawalan. Sa bawat bahaging madaanan nito, kusang napupunit at naglalaho ang espasyo. Agad na nanlaki ang mga mata ng lahat ng nanunood. Mahigpit nilang itinuon ang kanilang spiritual sense sa battlefield. Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na. Kumurap dahil natatakot silang makaligtaan ang pinakamaliit na detalye. Sa pagkakataong iyon, nais nilang malinaw na makita kung ano talaga ang ginawa ni Lu Sheng. Habang mabilis na papalapit ang Spear of Destruction, kalmadong nagsalita si Lu Sheng. Hindi ko iyon iniwasan. Pagkasabi niyon, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Muli niyang inilagay ang kanyang katawan sa posisyon ng paghila sa isang hindi nakikitang bow. Mabilis na nagsama-sama sa pagitan ng kanyang mga daliri ang dalisay at matinding puting liwanag ng araw. Unti-unti itong naging isang mahabang palaso. Nang halos tumama na sa kanya ang maitim na battle spear, casual lamang na bumukas ang mga daliri ni Lu Sheng. Pinakawalan niya ang arrow.
Sa isang iglap, naging isang mahabang guhit ng puting liwanag ang palaso. Direkta itong humajabis patungo sa paparating na Spear of Destruction. Walang emosyon si Dilies habang pinagmamasdan ang ginawa ng kalaban. Hindi siya nabahala na sinusubukan ni Lu Sheng na harangin ang kanyang attack gamit ang isang ordinaryong arrow. Walang ibang higit na nakakaunawa sa nakakatakot na kapangyarihan ng Law of Destruction kaysa sa kanya. Hindi yun isang bagay na maaaring pigilan gamit lamang ang karaniwang paraan. Napakaraming beses na niyang nasubukan ang kapangyarihang ito. Anumang bagay o enerhiyang hamarang sa harap nito ay agad na nadudurog at nawawala, na parabang mga butil lamang ng buhangin na tinangay ng malakas na alon. Sa kanyang paningin, labis ang kumpiyansa ni Lu Sheng sa puting palasong iyon. Sa sandaling bumangga ito sa Spear of Destruction, dapat itong tuluyang madurog at maging alikabok. Dapat ay ganoon din ang nangyari sa una niyang pag-atake. Gayunman, hindi pa rin maunawaan ni Dilies kung bakit nanatiling walang sugat si Lu Sheng. Marahil ay gumamit siya ng isang espesyal na life-saving technique. Tahimik na naghinala si Dilies. Ngunit ang ganoong uri ng teknik ay tiyak na may malaking kapalit. Imposibleng paulit-ulit iyong gamitin sa loob lamang ng napakaikling panahon. Habang iniisip niya iyon, mabilis na naglapit sa isa't isa ang puting arrow at ang maitim na battle spear. Ilang sandali na lamang at tuluyan nang magbabanggaan ang mga ito. At sa mismong sandaling iyon, nasaksihan ni Dilies at ng lahat ng senior students sa Galaxy Summit ang isang tanawing hindi na nila makakalimutan sa buong buhay nila. Nang halos damaykit na sa Spear of Destruction ang purong puting palaso, bahagyang nanginig ang shaft nito. Mula sa matalim na dulo ng arrow, biglang sumiklab ang sunod-sunod na manenipis at may itim na kidlat. Mabilis na gumapang ang mga ito sa buong katawan ng palaso. Sa loob lamang ng isang kisap mata, tuluyan ng nabalutan ng black lightning ang puting arrow. Marahas itong bumangga sa maitim na battle spear. Boom! Eksaktong nagtagpo ang dalawang kapangyarihan bago sabay na sumabog. Isang makapal at nakamamatay na aura ng destruction ang kumalat sa lahat ng direksyon. Ang aftershock ng ikalawang pagsabog ay naging isang napakalakas na hangin na marahas na hamampos sa mahabang kulay ubing buhok ni Dilies. Ngunit hindi gumalaw ang kanyang katawan. Nakatayo lamang siya sa kinalalagyan niya na parabang naging isang estatwa. Ganap siyang natulala, hindi mas maayos ang kalagayan ng mga nanunood. Nagpalitan sila ng mga tingin, habang hindi maitago ang pagkalito at hindi makapaniwalang pagkabigla sa kanilang mga mukha. May ilan pang kusang kinusot ang kanilang mga mata. Pakiramdam nila ay maaaring nagkamali lamang sila ng nakita. Matagal na katahimikan ang bomb-alot sa buong Galaxy Summit. Hanggang sa may isang taong maingat na nagsalita. Ang lumabas ba mula sa arrow na iyon ay ang aura ng Law of Destruction. Ang mahinang tanong na iyon ang tuluyang sumairas sa katahimikan. Sa susunod na sandali, sumabog ang magulo at malalakas na bulungan mula sa lahat ng direksyon. Hindi na maitago ng mga tao ang kanilang matinding pagkabigla. Ang palasong pinakawalan ni Lu Sheng ay tunay na naglabas ng true meaning ng Law of Destruction. Paano nangyari iyon? Paano niya nagawa iyon? Sa isang iglap, isang napakalalim na pakiramdam ng kabalintunaan ang bomb-alot sa isipan ng lahat. Kailan naging ganoon kadaling makuha ang Supreme Law of Destruction? Sa iisang labanan, sabay itong ginagamit ng dalawang magkalaban. Para sa kanila, napakalaking kahibangan at kabalintunaan nito. Hindi nila maunawaan ang nangyari. At higit sa lahat, hindi rin iyon maunawaan ni Dilies. Pansamantala niyang kinalimutan ang kanilang labanan. Itinuon niya ang lahat ng kanyang atensyon kay Lu Sheng. Ang kanyang tatlong mata ay mahigpit na nakapako sa binata, na nananatiling kalmado at walang bahid ng pag-aalala sa harap niya. Habang lumalalim ang pagkalito sa kanyang mukha, hindi na niya napigil ang magtanong. Paano mo nakuha ang asensya ng destruction? Paano mo nagawa iyon? Sa mismong sandaling iyon, sabay-sabay na napunta kay Lu Sheng ang tingin ng lahat. Gusto rin nilang malaman ang sagot. Gayunman, sa halip na magbigay ng komplikadong paliwanag, casual lamang na tumingin si Lu Sheng kay Dilies. Hindi ko ba ito natutuhan mula sa iyo? Natahimik ang buong paligid. Walang hanggal sa mga naroroon. Sa maikling sagot na iyon, agad nilang naunawaan ang gustong sabihin ni Lu Sheng. Isa-isang nanlaki ang kanilang mga mata. Halos umapaw sa kanilang mga mukha ang matinding pagkabigla.
Sunod-sunod na hingal ang umalangaw habang pinoproseso nila ang nakakatakot na posibilidad. Ibig sabihin, isang beses lamang nakita ni Lu Sheng ang kapangyarihan ni Dilius. Ngunit sa loob ng napakaikling panahon, natutuhan at nagawa na rin niyang gamitin iyon. Alam ng lahat na hindi maaaring makabisado ang Law of Destruction gamit lamang ang karaniwang pagsasanay at pagsisikap. Kailangang baligtaring suriin ang kapangyarihan, gayahin ang mga pattern nito, at mula roon ay bumuo ng sariling bersyon ng true meaning of destruction. Maaaring simple itong pakinggan, ngunit ang aktwal na proseso ay isang halos imposibleng palaisipan. Napakaraming batas, pagbabago, formula, at energy pattern ang kailangang kalkulahin at pagsamahin. Kahit ang pinakamagagaling na henyo ay maaaring mabaigo bago pa nila maunawaan ang unang bahagi nito. Ang tanging dahilan kung bakit nagawa iyon ni Dilius ay dahil taglay niya ang sovereign level blood. Ipinagkaloob iyon sa kanya mula pa nang isilang siya. Isa itong likas na biyaya na parabang nagmula mismo sa mga Diyos. Ang kanyang sovereign level extraordinary physique ay maihahalin tulad sa isang napakakomplikado at eksaktong makina. Ang mga formula at paraang kailangan upang pagsamahin ang storm at thunder, at mula sa mga iyon ay mabuo ang law of destruction, ay nakaukit na sa loob ng kanyang katawan. Hindi kailangang maunawaan ni Dilius ang bawat proseso ng deduction at transformation. Kailangan lamang niyang sundin ang kanyang likas na instinct. Ipinanganak siyang may kakayahang gawin iyon. Dahil dito, matagal nang pinaniniwalaan ng lahat na imposibleng magaya ang kanyang kapangyarihan maliban kung ang isang tao ay mayroon ding sovereign level extraordinary physique. Ngunit ngayon, winasak ni Lu Sheng ang paniniwalang iyon. Isang beses lamang niyang nasaksihan ang teknik ni Dilius. Gayunman, mula sa iisang pagkakataong iyon, nakuha niya ang true meaning ng law of destruction. Hindi lamang niya ito naunawaan. Matagumpay pa niya itong nasubukan at nagamit. Tunay niyang nakontrol ang isa sa pinakamakapangyarihang puwersa sa buong universe. Nang mapagtanto iyon ng mga nanunood, pakiramdam nila ay malapit nang sumabog ang kanilang mga isip. Hindi nila kayang tanggapin ang nangyari. Kapag totoo ang sinabi ni Lu Sheng, ang lahat ng tinatawag na henyo sa lugar na iyon ay nagmistulang mga hanggal kapag ikinumpara sa kanya. Ngunit higit na hindi yun matanggap ni Dilius. Imposible. Talagang imposible ito. Puno ng galit ang kanyang mga mata habang nakatitig kay Lu Sheng. Ayaw niyang tanggapin na ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya mula pa sa kapanganakan ay kayang matutuhan ng ibang tao sa isang tingin lamang. Ginagawa mo ba akong hanggal? May iba ka pang pandaraya, hindi ba? Ang destruction, ang power of destruction, ay para lamang sa akin. Ako lamang ang karapat-dapat na gumamit nito. Likas ng mainitan ang ulo ni Dilius. Ngunit dahil sa impluensya ng true meaning of destruction, lalo siyang naging marahas at hindi mapigil. Nagsimulang kumislap ang kanyang katawan. Hindi mabilang na maliliit at may itim na kidlat ang sumiklab mula sa bawat bahagi nito. Kasabay niyon, nabuo ang malalakas na ipu-ipo na mabilis na umikot sa kanyang paligid. Sa anyo niyang iyon, lalo siyang nagmukhang isang demon god of destruction na handang wasakin ang lahat ng nasa kanyang daraanan. Mabilis niyang ipinatawag ang dalawang battle spear. Tig-isa ang kanyang hinawakan sa bawat kamay. Kapwa nababalutan ang mga ito ng makapal at nakamamatay na aura ng destruction. Sa bawat paggalaw ng mga sibat, napupunit ang espasyo at naiiwan ang dalawang marahas na bakas sa kawalan. Hindi na nag-atubili si Dilius. Sumugod siya kay Lu Sheng sa nakakatakot na bilis habang nag-aalab ang kanyang killing intent. Malinaw sa kanyang ekspresyon na determinado siyang patayin ang binata at burahin ang kahihiyang naramdaman niya. Gayunman, walang makitang takot o tensyon sa mukha ni Lu Sheng. Tahimik lamang niyang pinanood ang mabilis na paglapit ng kalaban. Bahagya siyang ngumiti bago marahang umiling. Sinabi ko na sa iyo ang katotohanan, ngunit ayaw mo pa ring maniwala. Kung ganoon, ipapakita ko na lamang ulit sa iyo. Sa pagkakataong ito, nang mas malinaw. Dahan-daang iniunat ni Lu Sheng ang kanyang mga braso. Sa sandaling iyon, tila naging isang napakalaking baw ang kanyang buong katawan. Damaloy ang napakaraming extreme niyang energy patungo sa kanyang mga braso at kamay. Tahimik na nagsama-sama ang enerhiya sa pagitan ng kanyang mga daliri hanggang sa unti-unting nabuo ang isang napakalaking arrow. Ito ang pinakamaganda, pinakadetalyado, at pinakamalaking palasong nilikha ni Lu Sheng.
Nababalutan ng gintong mga pattern ang buong katawan nito. Samantala, tahimik na nagliliyab ang dalisay at puting apoy sa kahabaan ng shaft. Walang anumang kalat o pag-aaksaya ng enerhiya. Ang lahat ng kapangyarihan ay tila siksik na siksik sa loob ng arrow, naghihintay lamang na tuluyang mapakawalan. Mula nang mabuo ito, nakatutok na ang matalim na dulo ng palaso kay Dilias. Habang mabilis na sumusugod, biglang nakaramdam si Dilias ng matinding panganib. Isang hindi pa niya naranasang krisis ang bumalot sa kanyang puso. Hindi lamang simpleng banta ang naramdaman niya. Para bang ang anino mismo ng kamatayan ay biglang lumitaw at yamakap sa kanyang buong katawan. Mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa unang pagkakataon, nawala ang galit at pagmamataas sa kanyang mukha. Napalitan ang mga iyon ng tunay na pangamba. Dahil sa kanyang instinct, sinubukan niyang lumihis upang makaiwas sa direksyon ng arrow. Ngunit hindi siya binigyan ni Lu Sheng ng kahit katiting na pagkakataon. Naging purong puti ang mga mata ni Lu Sheng. Paminsan-minsang kumikislap sa loob ng mga iyon ang may itim na liwanag. Kalmadong nakapako kay Dilias ang kanyang paningin. Kahit gaano pa kabilis kumilos ang kalaban, hindi nawawala sa target ng arrow ang kanyang katawan. Sa loob lamang ng isang bahagi ng segundo, marahang bumukas ang mga daliri ni Lu Sheng. Pinakawalan niya ang arrow. Habang humahagibis ito sa kalawakan, pinanood ni Lu Sheng si Dilias na desperadong naghahanap ng paraan upang makaiwas. Wala pa ring pagbabago sa kanyang kalmadong ekspresyon. Para bang direktang bamulong ang kanyang tinig sa tainga ng kalaban. Sa pagkakataong ito, tingnan mong mabuti. Dahil hindi ka na mabubuhay para makita itong muli.